Yung well, supposedly yung lesson last week ay about angular momentum, right? So, syempre, ang sequence niyan is, dun sa 181, we started with yung hydrogen atom. Di ba? Nung diniscuss natin yung hydrogen atom, ang consideration natin is we used a spherical coordinate system to describe yung nangyayari between yung electron tsaka proton. Kaya spherical coordinate system kasi yung potential is expressed in terms of r, the radius or the distance between the proton and the electron, or the nucleus and the electron, the positive charge and the negative charge. And yung behavior, kaya at least according to sa physics 102 is radial yung behavior nung ano, kaya no electron, kaya tayo gumamit ng spherical polar coordinate system. And with that, we started with Schrodinger's equation in spherical polar coordinates. And then we use separation of variables to separate yung three components, yung radial, azimuthal, at saka polar. Okay? And nakita natin na nag-arise ng tatlong types ng solution based on these tawag dito, based on these coordinates. Okay, so may radial solution, may polar solution, tsaka azimuthal na solution. Okay, and ilan din sa lumabas doon sa treatment natin ay yung quantum numbers. So when we derive yung polar coordinates, when we derive using polar coordinates, lumabas yung angular momentum quantum number at saka yung kanyang corresponding na m sub L. Okay? Tapos yung m sub L lumabas sa azimuthal, 'di ba? Nung tinrate natin yung simple na azimuthal na equation. Tapos and then sa R, nung sinolve natin yung radial na equation, ang lumabas naman doon ay yung tawag dito, principal quantum numbers. Okay? So in that sense, when that was derived, nagkaroon tayo ng picture ngayon ng sort of more accurate picture nung hydrogen atom. And we know that yung model na yon is actually consistent, okay, with yung Bohr hydrogen atom kasi nung dinerive natin yung, for example, yung Bohr's number or yung tawag dito, difference in energies between states, okay, yung transition energies, okay, nakita natin na consistent siya with how Bohr derived yung kanyang equations, okay, without using Schrodinger equation. Remember na hindi gumamit ng Schrodinger equation si Bohr. Okay? So consistent ngayon yung physics. But ang isa pang binibigay nung hydrogen atom na model using Schrodinger equation is that hindi na simple yung picture ng electron na umiikot around the nucleus. Kasi now, using spherical polar coordinates, using spherical solutions, spherical harmonics, makikita natin na yung position ng electron is described by probabilities. Okay, so meron kang electron cloud na tinatawag, okay, which is described by probabilities. Okay. So yun yung doon tayo natapos sa 181. Okay? Pero syempre hindi pa doon natatapos yung kwento. Turns out na yung electron has its own, ay may sarili din siyang behavior. So we thought na parang umiikot ng electron around the nucleus. And again, yung pag-ikot na ito is defined by this probability, by this electron cloud. Okay? Yung electron also spins about its own axis. At least that's the easiest way to sort of interpret, okay, yung kanyang behavior. So that will give rise to yung spin angular momentum. Okay? Na i-discuss natin mamaya ng konti.
Okay, pero going back dun sa angular momentum, okay, so we have this angular momentum quantum number, small letter L, okay, and that needs to be described by an observable or an operator. Okay, at yun yung pinag-aralan nyo last week, yung angular momentum na operator. At nakita nyo na using these angular momentum operators, okay, o na itong mga operators na ito ay may similar din na behavior dun sa operator na na-derive nyo dun sa tawag dito yung um, anong tawag dun? Harmonic oscillator. Right? Right? So, meron ding you have a ladder operator then for the angular momentum. You have a lowering operator then for the angular momentum. Okay? But then you also have operators that describe yung angular momentum along the x, y, and z. Tapos meron kang total angular momentum na operator na L squared. Okay, and all of these, when you operate on a wave function, will give you corresponding eigenvalues. Okay? Okay? Sige. So, tignan nga natin kung nag-aral kayo. Ano yung angular? Sige, ito na yung quiz. Sorry, maglabas na kayo ng papel. Oh, surprise! May quiz! Maglabas na kayo ng papel. Gusto niyo ba sindihan yung ilaw dyan? Okay na kayo dyan sa kadiliman? Uy, grabe naman kayo. Grabe naman kayo. Sobra naman kayo. Nangihingi kayo kay Dylan. Dala naman kayo ng papel nyo next time. At least hindi ka nanghingi kay Dylan, ano? Okay. Okay, so ito yung first question. Okay, and syempre importante itong question na to. Okay, kasi anong tawag dito? Ito yung basis ng ano eh. Ito yung talagang basis ng pag-aaral ng angular momentum. Okay? So meron tayong Lx, Ly, Lz, ba? Lx, Ly, Lz, L squared, yung mga ladder operators, raising operator at saka lowering operator, L plus at saka L minus. Okay, write down yung tawag dito, eigenvalues nung operators na yun. Yes. So pag sinabing gano'n na isusulat niyo yung eigenvalues, ibig sabihin ganito palitan ko yung kulay. Siyempre mali yung isusulat ko, di ba? Lx, okay, kung gusto niyo ng psi, okay lang. Kung gusto niyo ng ibang number like tawag dito, well, psi for example, okay, equal sa kung ano man yung eigenvalue and then sulat yung ganyan. Okay, so ganyan niyo siya isusulat Yung operator operating on ket or a wave function equal sa yung eigenvalue niya times yung wave function. Siyempre mali yan. Okay. So, anim yung isusulat ninyo. Lx. Sige, isulat ko dito. Lx, Ly, Lz, L squared, L plus, tsaka L minus. Yung eigenvalues nila. Pero in that form. Saan? Ito, hindi yan operate. Hindi yan yung
Yung operator, ano, operator na. Okay, yan naka-highlight, yan yung isusulat ninyo, yan. Okay, so dun muna tayo sa unang question. Ano yung tawag dito? Eigenvalues. So Lx. Okay, Lx, anong eigenvalue niya? Ha? Ano? Saan niyo ba makikita yun dito sa notes? Ano na? Well, at least ito nandito yung L squared. Tama ba yung L squared? L squared, LZ, okay? Annihilation tsaka creation operators. Ha? Ayun yung plus or minus niya. Ayan ah. Ha? Meron kasi related ang LX tsaka ang LX sa creation tsaka annihilation operator. Di ba? Okay. So, ay asa na yun? Actually, ang gagawin niyo diyan pag sa LX, asa na yun? So, ang relation ng LX is 1/2 L plus L minus psi. Okay? Nasaan ba? Nasaan notes yan? Talaga ah? Ito yung L plus minus in terms of Lx and Ly. Diba? So pwede nyo makuha yung Lx in terms of L plus minus, din yung Ly in terms of L plus minus. Okay lang yan, huwag kayong masyadong ma-stress. Grabe naman kayo. Ha? Oo, recorded. Nire-record ko. Recorded yung grade. Akala ko yung meeting. Oo, recorded yan, syempre. Okay? Okay, sige. LZ, sinulat na natin kanina. Nalala niyo ba kung ano yung nakasulat? Ano? Okay, L squared. And then yung L plus minus. Saan na nga natin square root ng, sandali lang. H bar, square root ng L plus 1. Minus. Then psi. Okay? So yan yung 6 na angular momentum operators. Ay,
Ba't ganyan? Ah, okay, and then kung bukas yung books nyo at yung ginagamit yung reference ay lumang lumang Griffiths. So tignan niyo yung problem 4.23. So basically sa 4.23, okay, ang gagawin niyo lang ang given is this spherical harmonic. Okay, so negative square root ng 15 over 8 pi sine theta cosine theta exponential I phi. Okay? So, ang problem is to apply the raising operator to find y to 2 theta theta phi. Login pa si Inir. Okay, so y to 2. So yan yung gagawin. I-apply yung raising operator to get a y. Okay. Ano ngayon ang raising operator? Now, obviously, itong operator na ito is not in terms of, sorry, yung wave function na ito ay hindi expressed in terms of M and L. Okay? So, ibig sabihin, hindi ito yung gagamitin nyo na expression. Okay? Hindi yan yung gagamitin na expression. Kasi you can only use this expression pag yung wave function ay expressed in terms of M and L. Or typically, kapag yung equation is written in bracket notation. Pero dito, naka-spherical harmonics tayo. And sa spherical harmonics, meron tayong theta at saka phi. So, ang gagamitin yung expression ngayon for the ladder operator ay yung ladder operator in terms of the spherical harmonics. Okay. So, kung babalikan natin yung nodes, asan yun? L plus. Okay, so ito. L plus. Sige, pwede nyo kung gusto nyo isulat nyo sa notes nyo. Ha? Nag-good notes ba kayo? Nasaan na yung copy rito? Kasi camera to eh. Yung ginagawa nung. Ayun. Okay. Screenshot. Okay, sige. So, nandoon na pala siya. Nakopya nyo na ba? Sorry na ano ko. So, L plus. Burahin natin to ngayon. At insert ko ngayon yung screenshot. Ay, nasaan na yung screenshot? Sige na nga, sulat ko na lang din. L plus ay equal sa h bar exponential I phi, okay, partial with respect to phi, okay, plus I cotangent theta ng partial with respect to phi, okay. Okay, so yan yung L plus. Okay, i-apply natin ngayon yan dun sa Y2. So L plus Y2 1 theta phi. So H bar exponential I phi partial with respect to phi plus I cotangent
theta partial with respect to phi. And then negative sine 15 over 8 pi square root sine theta cosine theta exponential I phi. Yes? Oo naman, nakasunod. With respect to theta naman. Thank you. Galing no, may autocorrect. Okay na? Meron pa bang mistake dyan? Wala na. Okay. So, kunin natin yung first term. Ang first term involves yung derivative with respect to theta. Anong derivative ng sine theta, cosine theta? Okay. So, medyo nasa baba na siya. Nalilipat na ako sa next page. Pero copyhin nyo muna yung ano. Copyhin nyo muna yan. At pag nakopya nyo na, itaas nyo yung mga papel nyo or yung iPad or yung laptop. Happy New Year, guys. Na-miss nyo ba ang jokes ko? Okay na? Sige. Hindi, teka lang. Sabi ko, kopyahin nyo lang. Pinapaghintay mo ko, nagsisolve ka na eh. Nakopya nyo na? Okay, so pupunta na ako sa next page ha. Okay, so isulat ko lang yung constants. Lalabas ko yung constants, 15 over 8 pi. Okay, and then syempre h bar exponential I phi. Ito yung nasa labas. And then syempre constant itong, iti-treat natin constant itong exponential I phi na ito. Diba? Kasi tinitake natin dito yung derivative ng theta. Gets? So nandito pa lang tayo. We're taking the derivative of theta, so we're applying it here. Okay, siyempre ito ay constant with respect to the derivative. Tama? Tama? Okay. So ilalagay ko lang to dito, exponential I phi. Ngayon, anong derivative ng sine theta, cosine theta? Siyempre, iti-treat mo muna yung isa na constant. Okay, let's say na i-treat natin na constant yung cosine theta. Anong derivative ng sine theta? Cosine theta. So, ang first term dito ay cosine squared theta. And then, yung susunod naman, iti-treat mo na constant yung sine theta. Anong derivative ng cosine theta? Okay, so this means ito ay magiging sine squared theta. Okay? Then yung second term ngayon involves derivative with respect to anong tawag dito? Phi. Okay? Ngayon may cotangent theta dito. So palitan ko nga ito ng ibang kulay. Ito, may cotangent theta dyan. Ang cotangent theta is cosine theta over sine theta. Okay? Imumultiply natin siya with this. Kasi remember, they will be treated as constants dahil you're taking the derivative with respect to phi. Okay? So, ang mangyayari ay, ang makakancel dito yung sine theta sa ilalim. Di ba? So, ang matitira ay cosine squared theta. Okay? Tapos, anong derivative with respect to phi ng exponential I phi? I times yung I na ito. Okay, so lalagay ko na lang I exponential I phi. Okay, so pag sinimplify, negative 15 over 8 pi square root h bar exponential I phi. Okay, exponential I phi. Pwede ko nang ilabas yung mga exponential I phi. 2I phi. Okay lang? Tapos, tignan nyo to Meron tayong cosine squared dito. Tapos yung I squared will give us, ang I squared is negative 1.
yun yung magiging coefficient ng cosine squared dito. So may positive cosine squared dito, may negative cosine squared. Tama? So cancel yan. Okay? Di ko alam kung anong sinabi niya na hindi nagustuhan ng mga tao. Pero cancel siya. Masyado sa sigurong tawag dito? Hindi, yung sarili niya lang iniisip niya. Daming ay eh. Ay, di ba? Ayan, naging negative tuloy, na-cancel. Yes. Okay. Ang coefficient ng sine squared theta is negative. So, may negative sign dun sa labas, magiging plus na yan. Okay lang? So, sine squared theta na yung nandiyan dyan. Okay, or 15 over 8 pi square root h bar exponential I phi sine theta squared. Okay lang? Okay lang? So ito ngayon ay equal sa a y22 theta pi. Okay, hindi pa to normalized. Kailangan pa tong i-normalize. Okay? So, paano nyo i-normalize yan? So, dyan nyo na gagamitin itong expression na to. Okay? So, yung L plus, ngayon, operating on y21 will give us, h bar, tapos L times L plus 1. Ano ang L dito? 2, di ba? 2 times 2 plus 1 minus M times M plus, di ba? 2. Square root. Para makuha yung y22. Okay? So this will become 2h bar y22. Okay? At yan ngayon ay equal dito. Which means na ang y22 theta phi ay equal sa 1 over or 1/2 15 over 8 pi exponential I phi sine theta squared. Okay, so this is actually a much easier, somewhat, hindi ko na lang sabihin yung much, easier approach kumpara sa kung paano nyo dinederive yung spherical harmonics before. Nalala nyo ba kung paano nyo dinederive yung spherical harmonics? Dati? Paano? Kailangan nyo gumamit ng mga Laguerre, di ba? Ano pa nga ba yun? Ha? So yun, kailangan nyo gumamit ng mga functions na yon, magpa-factorial pa kayo, magde-derivative pa kayo, di ba? Samantalang ito, straightforward na derivative lang using yung expression for the ladder operators. Right? Right? Okay. So yan yung isang approach dyan. Okay, any questions? Any questions? Okay, sige. So hanggang dyan lang muna tayo. Okay. Next meeting.